classic. Mas sobrang sarap na. Yum! Jollibee Yum Burger, 45 pesos pa rin. Init! No problem! Almost gone! Uy, mga sir! Diyan yung... Homestyle turkey. Juicy sarap. Kaya every bite feels like home. O na, pwede ka magkasama. Boring talaga. For me, nothing beats the comfort of homestyle meals. Try mo na. Step 1, tumigil sa kanya. Sinabi ng huwag eh. Step 2, kung nagpapasama siya, sabihin mo busy ka. Yes. Pero, kala ko ba busy ka? Step 3, tigilan mo umiti pag napapatingin siya sa'yo. Yan. Kamuti. Marunong ako si CPR. Napunta na yan. Vince has been doing a great job lately. He has proven his worth as a progressive. Sa likod ng kanilang mabango'y pangalan, nagtatago ang maruruming katotohanan. Nag-viral naman sila about the last night. Hindi ko kung anong ginawa ninyo. Pinagtatakpan ninyo! Matay ang Ay, anak aklat ko! mo Dahil sa makita. pakinggan ninyo! The new CEO of the very new Wonder sacrifice with dignity to protect ang kaya all the work na para sa atin. Ang katotohanan. Pero hindi sigurado si Lucas sa exact location niya. Sa mas pinakang oras, 8:45 p.m. Para laging happy ang company, magpakita ka ng interes at affection sa employees mo. Walang model employee. Ito na ang simula ng pangmayapang ng karir nitong si Yuno. Nagsasaya kayong lahat sa walang siya na ba? Ako menos mag-isa. Baka magalit na galit si Mr. Song kay Mr. Yu. Sa boss na sobrang strict. Ayokong katrabaho ng mga underqualified na tao. Ayoko na makita ka sa company ko o sa kahit saang search firm. Huwag kang basta umeksena na para wala nangyari. Nakaya ko. Una mag-resign. Love Scout. Weeknights, 9:30 p.m. Ang anak, bukas pumunta ka. Bakit naman? Miss na kita. I miss you too. Bahala sa kita. Conversions na executive plans ginawa ko. Binasa niyo ba? Oo, hindi sila okay. May kasya yung boss mo. Nagalit sa'yo at bumantay, tama? Pero may love life. Kung nagsusulat ako ng libro sa dapat improvements, Preface. I have personally tested to be effective. Hindi magdadalik. Paano pumunta sa Xiaoju Village? Andito ka na. Thanks, ha? Pinanunod yung girlfriend mo. Master na. Ay, pag-ibisira niya. Ano gusto mo na? Wala naman flash. Sino ka kaya? Hello, Mrs. Xiaohan. You can't answer the phone. Meron ka bang gusto di magsabi sa kanya? The Forbidden Flower. Weeknights, 10:15 p.m. Next level is your safety level. Do you want to win it? Or win it with your 150,000 pesos? Gusto ko malinaw tayo dyan. Win it! Win it! Win it. Okay, talaga natin sila. This is level 8. Blueprint! Don't rule the kings. Sa challenge nito, ang apat na king sa isang deck ng baraha ay makapagbigay sa wadong limpat na pera. Kailangan ipan ng contestant ang 48 na baraha mula sa concentrate at dapat maiwan ang apat na king sa pinapupwestuhan nito. Kapag nagawa mo ito, jackpot. Kapag hindi mo ito gawa sa loob ng 1 minute, ay maaari kang ma-resign. Don't blow the kings. Nararamdaman ko yung kaba mo. Tulungan natin. Matt! Matt! Last night, safety level worth 250,000 pesos.
You have a minute? 2 minutes. Good luck, bro. The game begins in 3, 2, 1. Don't blow the kings. 52 cards, yung buong deck. Kings na yung nakabalikan. Iilipat kaya matira yung kings sa table. Forty seconds. Sakto. Yun ang sinasabi ko. Kung mahulog ng king, game. Warm na mag... 3 lives po. Play for play. Pero meron ka pa rin 75,000 pesos. Okay lang yan. Malaki pa rin ang 75,000 na. Kamusta ang minute to win it? Masaya. At di hamak na nakakatawa. Palabang natin. Thank you very much, bro. Have a nice day. Satisfied at the first of the Raja Mikuri. Wow. Ngayong umaga, ako tayo ng level 10. Oji Diaz! Ano bang hamon? Mga Pilipino tayo. Lahat ko kakayanin po natin. Hindi ko tayo uunlad kung wala akong tulungan. Ano bang panahon? Hindi ko yung pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan. Dapat na maglilingkod. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, nagpapasake sa mga pampublikong sasakyan, ipatutupad simula sa Huwebes sa gitna ng patuloy na pagloko ng presyo ng produktong petrolyo. Gulo sa Middle East, wala pang sinyales ng pagbaba, presyo ng langis sa world market, lalo pang tumaas. Tandang tricycle driver sa Metro Manila, kumubra ng ayuda pero bigayan ng subsidiya sa ilang lugar na uwi sa aberya. Pusa, patay, matapos natawin ng hapon sa ulo ng tricycle driver. Kainan sa Antipolo Rizal, 2 beses dinakawan. Driver ng motorsiklong sinakyan ng gunman sa pagpaslang sa dating security escort ni Mayor Isko Moreno, sumuko. Bini, nag-first live sa Weverse. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pagtaas ng pamasahe. Pinagkubahan na ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang dagdag pasahe sa mga public utility vehicles o PUVs. Pero dismayado ang ilang super dahil nalilitan sila sa bagong singil sa pasahe. Umalma rin ang ilang commuters dahil masakit ito sa kanilang bulsa. Live mula sa EDSA ng Papa Girls, Easy Lee. Easy! Kailan ba magsisimula yung dagdag pasahe sa mga PUVs? Alvin, simula Huwebes, March 19, ay epektibo na yung fare increase para sa mga pampublikong transportasyon kagaya ng jeepney, city at provincial bus, airport taxi, TNBS, pati na ang P2P bus. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong
inaprobahang fare increase sa mga public utility transport company. Magsimula March 19 Huwebes, piso ang itataas ng minimum na pasahe sa mga traditional jeepney at 2 piso naman sa mga modern jeepney. 2 piso naman ang itataas sa pasahe ng mga ordinary bus sa Metro Manila habang 3 piso sa mga air-conditioned bus. Piso ang dagdag para sa mga ordinary provincial bus, 40 pesos naman ang idadagdag sa first 500 meters para sa airport taxis. 20 pesos ang dagdag sa base fare ng mga TNBS, habang 15% ang itataas ng pasahe sa mga point-to-point o P2P bus. Ayon sa LTFRB, binigyan pansin nila sa taas pasahe ang presyo ng petrolyo na naglalaro sa 75 hanggang 80 pesos per liter noong 1,000. Pagtaas ng halaga ng spare parts at pagtaas ng minimum wage mula 2022 hanggang 2025. Ngayon po, as we speak right now, lahat po yan provisional. So pwede mo nila i-select po natin. Condiciones para maging permanente na itong mga fares na to is that they secure their fare daybreaks on or before June 2020. Pero dismayado ang ilang jeepney driver sa fare hike. Para mga pinsan nyo, para wala ng pag-asa ko naganda yung pagtitipid, dapat na iliapakan na yung gasolina doon. Giit ni Mendoza, ginawa na nilang permanente ang pisong provisional increase na ibinigay sa mga jeepney noong 2023. Aniya, binabalanse din ng pamahalaan ang kakayanan ng mga commuter na magbayad ng mas mataas na pamasahe. It's a 2 peso increase effectively. Kasi 12 pesos sa pinagdalingan ng aplikasyon, if the cost goes up, it does not necessarily mean that the fares will also go up. Because the balancing up will be what the commuters can afford. Posible namang maghain muli ng petisyon para sa fare hike ang bus operator na Metro Manila Consortium Corporation o MNCC. We will see to it if the binigay ng LTFRB sa amin is enough for the increase. Pero kung dadagdag pa, kasi alam mo naman, every week, nagtatakas tayo. Pag nag-increase ng so much, over 100 pesos, maaaring we're planning to find again an increase. Ayon kay Mendoza, bukas ang LTFRB sa mga transport group na nagnanais maghain muli ng petisyon para sa dagdag pasahe. Kung akala nila they need more, then find it. Kung akala nila maliit pa to, at kailangan natin dagdagan, we're open. Nag-aalala naman ang ilang pasahero. Sana po, pati sweldo, tumaas din po sana. Kaya masukan, tapos magbuwas ng pamasahe yun. Mabot na 14, tapos minimum pang sahod. Pero ayon sa LTFRB, kapag mas bumaba pa sa 75 pesos per liter ang presyo ng produktong petrolyo, maaari silang magpatupad ng provisional reduction sa pamasahe. Nagsagawa naman ng protesta ngayong araw laban sa oil price hike ang ilang grupo sa isang gasolinahan sa Quezon City. Samantala, inaasahang tataas din ang pasahe sa eroplano matapos ika-anunsyo ng Civil Aeronautics Board na nasa level 8 ang fuel surcharge mula April 1 to 16. Alvin, inaasahan naman na sa susunod na linggo ay i-aanunsyo naman yung taas pasahe para sa regular taxi, UV Express at doon sa motorcycle taxi dahil sa kasalukuyan ay pinag-aaralan ito ng DOTR at LTFRB. Samantala, Alvin, dito naman sa gasolinahan sa may EDSA Corners Campo Romeo sa Quezon City ay wala masyadong nagpapakarga ng gasolina sa mga oras na ito. Ang presyo ng kanilang diesel ay nasa 102 pesos and 90 centavos kada litro, habang ang presyo naman ng kanilang unleaded ay nasa 80 pesos at 88 pesos and 80 centavos naman ang presyo ng kanilang bilihin. Alvin? Easy, kung hindi kasya yung pisong dagdag sa pamasahe sa jeep at 2 piso sa motor jeepney, eh magkano daw ba ang kailangan para umita naman ang mga dupero? Alvin, pwede pakituloy yung tanong mo? Magkano ang kailangan dagdag